Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo ba na may malakas na player na naman ngayon na sumisibol sa TNBS community? Siya syempre, Grab ang nangunguna sa TNBS, no? Medyo maingay dito sa pwesto ko, Syempre, Grab ang nangunguna, 'di ba? Madaming pasahero, madaming drivers, no? Partner si Grab. But biglang dumating tong si Joyride. So somehow nagkaroon ng pasahero tong si Joyride, no? Dumami din yung mga passenger din niya, marami din yung mga driver niya na lumipat. Hindi naman lumipat talaga, nag-add, no? Mga Grab driver din mostly tong mga to. So nag-activate sa Joyride. So eto pa. Actually madaming TNC ngayon na bago. Pero syempre ang mga active na nagpapabiyahe, eto na yung isa. Si InDrive. Si InDrive is bago lang siya, mas bago siya dun sa kasabay ng mga iba na bago ngayon. But alam nyo ba? Alam nyo ba na based sa aking pagsasaliksik, based sa aking mga natanong, mga bumabiyahe sa InDrive, parang somehow kaya niyang humabol, no? Sa kitaan ng Grab ngayon. Ibig sabihin, madami nang nagbubuk dito kay InDrive. Madami na ding driver ang nag-activate dito kay InDrive. Kasi sila, zero commission sila. Zero commission. Imagine, zero commission. Tapos nakita ko din yung mga ilang post ng mga group, no? Merong isang group na isang page na lagi nagpo-post about dito. So nakikita ko yung mga sineshare niya na kita ng mga driver sa loob ng isang buwan, no? Hindi buong buwan talaga. Syempre meron ding mga araw na hindi ito buwang biyahe. Pero masasabi ko, ako sa tagal ko sa TNC, sa TNBS, sa tagal ko din nagda-drive, nagmamaneho sa Maynila, masasabi ko na pwede na. Kaya nang lumaban. Then kanina may kausap ako na isa kong subscriber kaninang umaga. Si Joyride, sa Joyride naman siya nagbabiyahe. Okay din. Maganda din yung biyahe niya. So ngayon, ibig sabihin nahahati na yung mga pasahero. Nahahati na. So paano gagawin natin? Maganda ba to sa atin, sa driver, sa passenger? Actually maganda yan. Kasi based sa aking experience before nang meron pang Uber, magkalaban nun si Uber saka si Grab, silang dalawa. Mas maganda yung incentives ng bawat company. Kasi nga pagandahan sila ng incentives, pagandahan sila ng promo sa passenger, incentive sa driver, promo sa passenger, para mas madaming sumakay sa kanila na pasahero at madaming driver na mag-drive sa kanila. Iyon yung advantage nung madaming player. So ngayon, sa akin para sa akin lang, itong tatlo talaga na to ang naglalaban-laban ngayon. No, tatlo na to. Siyempre, malakas pa din talaga yung Grab. Kasi nga, na yan maayos na yung system niya. Ganyan. Mas matagal yan. Madami nang naayos yan. Katulad ng mga peak bookings, yung mga ganyan. So, yung security, alam natin na okay yan. Kasi dati rin naman, dumaan din si Grab sa ganyan. But, masasabi ko na kayang humabol itong dalawa. Para sa akin lang naman, no? Wala tayo sponsor dito, Alam niyo naman tayo, pasingit-singit lang, no? Alam nyo ba? Di ba? Alam nyo ba? At least ngayon, alam nyo na. Pero isang bagay pa, alam nyo ba? Na there is someone who died on the cross for us. And that was Jesus. He loves us. He loves you. Kahit nasa pinakapangit mong ugali, pinakapangit na pangyayari sa buhay mo, kahit sino ka pa, kahit anong kasalanan pa yung nagawa mo, He really loves you. Katulad ko na dating patapon, dating walang pag-asa, dating walang patutunguhan sa buhay.
But when I surrender my life to Jesus, nagbago po ang lahat. Nagbago yung buhay ko, nagbago yung pamilya ko, nagbago yung finances ko, nagbago yung pagtingin ko sa buhay. So, we need Jesus sa buhay natin. Kailangan po natin si Lord. Ang buhay ay hindi lang tumatakbo tungkol sa pamilya, tungkol sa trabaho, sa pera, sa negosyo. Hindi lang po dyan. Life is all about Jesus. So, kailangan natin balansehin yun. Hindi pwede yung sabihin natin na, hindi, nag-pray naman ako. Do you think naririnig ka ni Lord sa pag-pray mo? So, we need a personal relationship to Jesus para marinig niya tayo. Sabi sa Romans 10:9, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. So, we need to confess with our mouth na si Jesus is our Lord and Savior. Na siya yung tagapagligtas. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Walang pwedeng pumunta sa Ama sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. So we need Jesus. So ngayon, alam mo na. So kailangan mo ng personal relationship sa Kanya. The only thing you need to do right now is to pray. Accept that you are a sinner. Gumagawa ka ng kasalanan. Sablay tayo. Madami tayong sablay sa buhay. And then, once na mag-repent tayo, pagsisihan na natin mga kasalanan natin, let us Jesus to come into our heart, no? Pumasok siya sa buhay natin, sa puso natin, para baguhin niya tayo. Ayusin niya yung buhay natin. Ayusin yung finances natin, yung pamilya natin, yung lahat sa buhay natin, sa buhay sa atin, no? Buhay natin. So, actually, ako bilang isang tatay, bilang isang asawa, bilang isang nagbi-business at nagtatrabaho, I'm not perfect. Nakakagawa pa din ako ng mga pagkakamali, mga maling decision sa buhay, mga naiisip, nagagawa. But the important thing is I know that I have a Savior. Because one day, I know na iiwanan natin tong mundo. Alam natin lahat yan. Hindi natin alam kailan, saan, paano. But the important thing is, alam mo ba na pag namatay ka, kung saan ka mapupunta? It's either mapupunta ka ba sa langit kasama na Jesus, or dun sa punishment. Alam niyo na kung saan yun. Diba? Because after this life is eternity. Wala na pong time. So, ngayon na meron pa tayong chance to invite Jesus in our hearts, gawin na po natin. Huwag na natin sayangin. So, that's it. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Alam mo ba? Diba? So, yun lang. Mag-ingat po kayo. Kailangan nyo ng prayers. Just PM me, message me, drop message, whatever. Kung ano matawag nyo dyan, message nyo lang ako. Pag-pray ko po kayo. God bless everyone. Mag-ingat sa mga nagbabiyahe.